Okay, record. Good afternoon everyone and ang start natin sa kwan muna sa Trading Central. Doon muna tayo. Yan. I will be using gold, ano? Ang tinatanong ko kay ATFX ngayon is itong time na to. Kung ito ba ay Philippine time. Yan, Philippine time ba to? Kasi 7:06 eh. Hindi ko maintindihan yung CET. If anyone can do a research kung ano to, kasi ito yung magiging kwan natin. Although na ito nga yung binigay nila, the problem is baka mamaya nung nakita natin, expired na siya. Long overdue, sabi niya. Yeah, we have to understand itong itong time na to. Central European Time, sir. So, ibig sabihin, ano kaya ito sa Philippine time? Thank you, thank you. So, i-research natin, dahil kung tatimingan natin to, siyempre, okay nga ito. Ang problema, baka late na tayo. Ganun yung mangyayari. 6 hours ahead tayo So, ibig sabihin, sa sir, Central European Time. if this is 7 plus 6, parang ganun, sir. Di ba? 7 hindi, kunyari, 5:15 tayo yun, di less 6, 11. Kanina pa, di ba, sir? Tama, sir. Kanina pa. Kanina pa. Sorry. Oo. Thank you. Ibig sabihin, sir, 7 minus 6. Parang gano'n. Parang ganyan, oo. So, 7 minus 6. 5 o'clock ngayon. 5 tayo ngayon eh. Minus Okay. 6, 11. Yes, 11 o'clock ng umaga. Yan ang mangyayari, Oo. sir. So, sa may mga idea about 24 hours, ngayon ay 1700. 17 minus 6. Ayan. O nga, 11 nga. 11. Yung mga 24 hours. Kasi 24 hours. So, ngayon, tama nga, sir. Thank you, thank you. Ang laking bagay niyan, sir. Kasi si Gold naman kasi talaga, may mga time na hindi siya sumusunod sa mga market, may mga ganon. May ganon siyang characteristic. And with this Trading Central, somehow parang tayong may isang tools. Okay. So, the green one, ayan, if it is parang pataas, iniisip ko that the first green is the TP1, second green is the TP2. The black one is actually parang yun yung entry. And the blue one is doon nag-pivot, yun yung sinasabi, nag-pivot, umiikot siya. Yan. So, ibig sabihin, if we can, timing yung paglabas nito, sir, we can enter at the black or the 3558. Kaya lang yung chart ko kasi naka-black. Naka-black yung chart ko. Ito yung black ko. So, kaya ang ginawa ko, instead na black, tawag dito, white. Yun yung pinagkaiba lang. Para may alignment tayo, sir. Pag binabato yung makikita nyo kaagad ano yung chart natin. So, the first red is somehow considered ko na TP, stop loss 1 and stop loss 2. And then, the 3535 is actually my first stop loss. Na pag naabot niya yon, parang na-invalidate na yung pagtaas. So, yun yung naging ko. But, you can try to experiment yung sir, kaya nga itinuturo natin to become you to become a self-dependent trader. Yung okay, anong nangyari? Ano ba yung Trading Central? Parang indicator ba yan? No, the Trading Central sino sa inyo yung nakapag-registered na, sir, sa ATFX? So, pagka naka-registered Wala kayo pa. sa ATFX. Bago lang ako. Yes, sir. Okay. Kami, sir. Ako, sir. Yeah. Kung naka-registered na kayo sa ATFX, magkakaroon kayo ng ito ATFX. Kung sino man yung nag-invite sa inyo rito, mate, you will have the Trading Central for free. But we talk that later kasi nahabol natin yung mamaya if I were Sige you. na, sige na. Oo. Sige, go ahead. Go ahead. Oo.
I encourage you to attend mamaya yung ATFX. May mga expert pa roon na talagang magbibigay sa atin ng insight about non-farm payroll. Okay, Okay. let us proceed. Okay. Okay. Let us proceed. So, nai-transfer ko na ngayon yung ating kwan. Ito parang nag-a-align tayo kay Trading Central at nag-a-align tayo as a team para pag binato yung chart na to, may idea kayo, uy, yun pala yun, TP, stop loss 1, stop loss 2, and this is the pivot point, this is the entry point, this is the TP1 and TP2 if the price bias is pataas. But if the price, ang bias niya pababa, the green one becomes our stop loss 1, and the green 2 become our stop loss 2. Ayun, parang gano'n. Ano? The entry, parang ito ngayon magiging entry. The pivot, ayan. Pag naman itong white at na-touch, ibig sabihin, invalidated na yung pag-sell. Parang gano'n yung nagiging kwan ko. I'm sorry, I'm using the words parang kasi I'm using Trading Central for how many days pa lang ulit. Kumbaga, I've been with ATFX for almost 5 years. I never use Trading Central kasi nga hindi ko siya maintindihan. So ngayon, medyo naintindihan ko na siya. Okay. But still, parang ginagamit natin ngayon, nagba-backtest tayo, and then we will try to find out kung after how many days, kung yung bang mga binibigay niya is 90% o 80% profitable. So, it doesn't mean na pag i-discuss natin ngayon to, sir, I'm encouraging you na medyo aral-aral pa. Baka mamaya, medyo hindi siya ganun ka-reliable. Although na sinasabi nila, reliable, they are expert, but still, to see is to believe. Okay. So, first we go to, tingnan nyo yung mga line, we go to top-down analysis monthly. Kung mapapansin nyo, nawala yung mga line. Ayan, nawala, di ba? Nawala. Yan. Sinet ko yung mga line na makikita lang siya sa properties between hours and minute. Kasi kung makikita natin ito sa higher time frame, masyadong magiging kung yung time frame natin, yung chart natin, masyadong magiging madumi ka agad. On the higher time frame, ang gusto lang natin makita the long-term bias on a higher time frame. Dito lumalabas na break yung all-time high dito from 1, 2, 3, 4, 5, 6 months. So, ibig sabihin, yung move nung price na to, on my opinion, malakas kasi binutas niya to eh. Parang ganun yung aking opinion. But, at the moment, nagkaroon tayo ng new all-time high. The all-time high, as per my research, is duration niya is 12 months. Yan. And then, nagkaroon ng paghinto rito at kung makikita natin, may parang buntot. Tingnan ko kung mapalaki ko pa. Ayan, fine, daan na, hindi na mapalaki. Ayan, may rejection. Ayan, may buntot siya. So, using these two lines, the line from the bottom is my support and the line from the top is my resistance. The color is yellow, signifying this is support on a monthly. Yung isa naman, the color is the yellow, long dotted line, signifying this is resistance on the monthly basis. Yan. So, very clear ngayon na alam ko, the price is in between those two lines. And the bias ng monthly is, malakas yung bias niya na bullish. Then, I'll go down weekly. So, sa iba kasi ang top-down analysis, kumukuha lang sila ng dalawang time frame. Pero tayo ngayon, I'm using all time frames para mas maraming data. Yun ang iniisip ko. But if you want to use two time frames, okay naman yon. So, dito ngayon, wala akong makitang weekly dito. Kasi nga, di ba, kabubutas lang ng all-time high. So, wala akong ilalagay na blue line. The blue lines are our code lines for the weekly. Since wala akong nakikita at hindi pa ito tapos na weekly, so hindi ako maglalagay ng blue. Then, previously, yung daily is red. Kaya lang nung nilagay ko tong mga line na to, nagko-cross siya sa red. So, dadami ka ako. Hindi na ako naglagay ng daily.
Sa tiningnan ko na lang sa daily is ito. After na mauntog dito, the price rejected dito, bumagsak. Saan siya huminto? Halos dito sa all-time high. Hindi man saktong-sakto, pero nag-react siya rito. Hindi na, kumbaga, sa malakas ito, hindi na nga niya inabot, di ba? So, nireject na kagad ng price dahil dito sa buntot na to. Ibig sabihin, kung babasahin natin yung red na yan, ito ngayon yung gumagalaw, pero babasahin ko yung red na to, in my opinion, kung nandito siya nag-umpisa, let's say someone from you is on the other side of the cell, ako, buy ako, so tinulak yung buyer hanggang dito. Pero dahil malakas yung yung seller, tinulak pa siya ng seller pababa. Pero hanggang dito lang, dito sa strong support na to, which is our all-time high, dito nag-break. This is a good breakout dahil the body is more than 50%. So somehow, I'm considering this just a pullback. But after na ma-reach niya tong price na area na to, dali mo na, seller, ako naman, tutulak kita. So, ang nakikita ko dyan, ang huling gumalaw at nagpakita ng lakas si buyer. Although ang nakikita natin is ang candle body is red, pero looking at the characteristic ng candle, mas mahaba yung ibinalik ni buyer. So para sa akin, parang lumalabas malakas si buyer, hindi pa nag-give up si buyer, hindi pa niya gini-give up itong move na to. So this could be just a consolidation. And most especially today is Friday. Tomorrow is Saturday, Sunday, medyo magpapahinga muna siguro yung maraming pera. Di ba? Parang ganon. And at the moment, eto siya ngayon, yung candlestick showing small body. It means from Asian market until now, nasa London na tayo, the price is indecision. So I'll go down H1. So we use this period separator from here. Ibig sabihin, this is 6 o'clock, 7 o'clock, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. The 3 o'clock is a London market session. The 6 o'clock is yung Australian, and then the 8 o'clock is the Tokyo. So, kung papansinin nyo from here, ano nangyari? This is a sideways. Although na pag susukatin natin yan, parang malaki yan. Malaki nga ito talaga, pero the problem with gold is mabilis siyang gumalaw. This is 175 points. So if you want to enjoy this kind of trade, better you go lower time frame for scalping. But for those day trader, what is the day trader? Sila yung may mga trabaho. Wala silang luxury na maupo sa chart. That's why I'm telling them not to trade the Asian market, because unang-una, kung nasa trabaho ka tapos nagte-trade ka, so you are violating, di ba, yung period na nandoon ka sa trabaho, which is not healthy. Baka lalo ka hindi manalo kasi dinadaya natin yung oras natin sa ating trabaho. Parang ganoon ang pwedeng mangyari. Although we are not perfect, sometimes nung nagtatrabaho ko, medyo nagagawa ko. The problem is, yun nga, parang natatalo ako. That's why I stopped doing that. Then I realized na hindi siya healthy. Okay. So, naglagay tayo ng line. Ayun, nag-a-appear pa rin yung line. Ayan. Visible pa rin yung support natin. So, hindi ko masyadong pinapansin yan kasi ito yung line, ang layo. What I'm concerned is yung sinabing signal na pagtaas. Ayan. So, using the two moving average, the red moving average and the blue moving average, the red is the 20 moving average. No? So, saan ko kinuha yon? So, kinuha ko siya sa dito. Ayun, no? Kung nasa 30 minutes ka, moving average MA20, ibig sabihin 30 candlestick na nasa period of 30, and dito naman MA50, 30 candlestick na nasa period of 50. Ibig sabihin, ina-average yung 20 na candlestick, yung close. Tapos pinagpa-plus-plus yung close at dinidivide sa 20.
Yun yung average. Yung magiging average doon sa dulo. Pag 50 naman, pagpaplasin lahat yung close ng 50, i-divide sa 50, yun yung magiging, kung yun yung, tawag dito yun, yung magiging price ng dulo ng moving average. Moving kasi, syempre, as the price ng panibagong candlestick ay lalabas, nagko-compute siya. So, nagmo-move yung moving average. So, ibig sabihin, the moving average, nagdidepende doon sa price. So, ibig sabihin, lagging siya. Nahuhuli. Yan, nahuhuli. Okay. So, using the moving average, balik tayo ng 30. So, nagkaroon tayo ng okay, ibalik ko yung trading central. Sabi niya dito, ang bias niya tataas. Yan, tataas. Sa 3558. But this signal is 11 o'clock and now is 5 o'clock. It is, kumbaga, too late. Tingnan natin yung 11 o'clock. Okay, tingnan natin 11 o'clock. So, 11 o'clock, 30 minutes. Ibig sabihin, every candlestick is 1 hour. 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ibig sabihin niya, tama ba? 11 o'clock. Ikon ko nga 30 minutes. Yan. 3558. 3558. So, pag tama daw ng 3558, pumasok ka na, mag-buy ka na. Yun yung sinasabi niya eh. 3558, ayan. Pero at the moment, ano nangyari? Di ba bumaba? So, yun yung gusto kong ipakita sa inyo. Sabi niya, pag tumama dito, mag-buy ka na. Ayan. Kaya lang bumaba siya. Ayan. Binrake niya na yung MA20, pero nag-hold yung ating MA50. And at the moment, eto siya, oh. So, nandun pa rin yung bias ng uptrend. Diba? This is low, higher low, and higher low. And remember, yung line na to is monthly. Diba? Dito nag-break yung all-time high. And then, ito yung market structure. And then, this is somehow a pullback. Ayan. So, parang ito, nag-resume siya ng pataas, pero wala pang clear ko. Kasi kung dito dapat pumasok, so hindi siya wala siyang pinakitang talagang diretsong tataas. What if somebody na pumasok dito? So, saan mai-invalid yung signal? Dito sa blue. Ibig sabihin, pagka pumasok na dito yung price, invalid na yung signal nito. Pero kung yung pinag-aaralan natin na whenever you receive a signal from someone o from anyone, di ba, sabi ni Trading Central, ito yung signal niya. Hindi mo papasukin ka agad yan. If the signal is 30 minutes, what I will suggest is you go down lower time frame. Let us go to 30 minutes, 15 minutes. So, ayun. So, makikita mo ngayon, asan yung, di ba, using this white line, makikita mo ito. So, anong nakikita nyo rito, di ba? May mga rejection. So, although the Trading Central somehow is an expert advisor, so, using our technical analysis na natutuhan natin, mapapansin nyo, di ba? Yan, no. May consolidation, may rejection. This is a rejection from the buyer, tama. And then, there is a breakdown. So, pag ganyan nakita mo, what will you do? Hindi ka papasok. Oh, mate, maganda tong breakdown na to ah. Di habulin natin. So, that is one thing na dapat nating hindi ginagawa. Yung hinahabol natin. Ayan. So, since bumababa pa siya, ayan, bumababa. If I were you, hindi ka magbabay. Whether the Trading Central is an expert advisor, hindi ka magbabay. Use your technical analysis. So, ayan, meron siyang pagbaba.
Kasi possible na, mate, anong gagawin namin? Di ba, kaya tayo nag-top down analysis? I'm talking to myself, mate. Nag-top down analysis tayo. We try to determine ano yung strong bias. The strong bias is bullish. And this is somehow parang retracement na nag-bounce sa all-time high. So, still, ang bias ko rito is pataas. And then, pagkakita ko ng Trading Central, on the lower time frame, sabi ni Trading Central, ito raw yung pivot point. Sabi niya, pwede ka na mag-buy dyan. So, instead na mag-buy ako, why not wait for this one? Total, Sir, excuse. yes, sir. May bago ng 846. 846. Okay. Okay lang. Man. Parang ang ginagawa lang natin ngayon is parang kanin natin to. Sige. Pero I'll look for the ano. So ibig sabihin kung wala pa ha, parang isip ko, tingnan ko, hintayin ko rito. Kumbaga na-invalidate eh. Kung pagdating dito, hindi naman dumiretso rito, then nagkaroon ng consolidation dito. Once na nagkaroon ng consolidation dito, so ibig sabihin, parang hindi tutuloy. But I need to wait if it will break out from the consolidation and then pull back. And we have a criteria for a good breakout and we have a criteria for a good pullback. What will happen from the pullback? And we have a criteria for a small breakout, consolidation. Tinitingnan natin on a lower time frame, at least 5 minutes. Pag nag-consolidate after the pullback, so we wait for another small breakout and then wait for confirmation, so pwede na tayo makipagsapalaran. Pero at the moment, para sa akin, hindi siya dapat pasukin. So we wait for this consolidation at this area of pivot. Okay, tingnan natin yung sinasabing bago. Trading Central. So yun ang maganda pagka meron kang community. Ayan, tulad yan, nasasabi nyo, may bago na pala. Oh. So may bago na ba? Tingnan na. Ayun, may bago na nga. Okay, 41 minutes. O, ito, pinaka-latest. Tingnan natin. O yun, no? Buy pa rin. So, the 3553. Tingnan natin, ha? 3553, ha? Pakatandaan nyo, meta, 3553. Ibig sabihin, yung 3553, so that is the new entry. 3535, 3553. The new entry is 3553. O, dito, 3553, 3535. So, hindi na bago yung pivot. Di ba? Ang nabago yung entry. So, i-right click nyo to. And then parameters, baguhin yung one. Entry, 3553. Yan. So, nag-adjust siya. Tama ba? 3553. 355307. Yan. So, ang maganda, pag na-set up nyo na yung chart nyo na ganyan, ayan, binabago nyo na lang yung kayo. 355307. 355307. Ayan. Ayan siya. So, kaysa dinadrag-drag nyo, ganun ang gawin nyo para accurate yung pagkakalagay nyo ng mga lines. So, ano ibig sabihin nito? On the 30 minutes time frame, or 1 hour na, ayan, 1 hour, mapapansin nyo, pwede na bang pumasok? Mate? Kasi sabi ni Trading Central, buy, di ba? Sabi niya, on 3553, di ba? Sabi niya, 3553, di ba? Pero walang masyadong paliwanag. So, pwede na bang pumasok? Anyone, mate? Please? Pwede na? Hindi pa, no? Para sa akin, hindi pa. Baba ka ng 30 minutes. O, ano nakita nyo sa candlestick after the 30 minutes? The previous candlestick after 30 minutes, ano yung nakikita nyo? Green, di ba? Green. Ito, green. Pero ano ibig sabihin ng buntot sa taas? Hello, mate. Anong ibig sabihin ng buntot sa taas? Rejection. Rejection of what? Buyer o seller? Seller. Seller. So, medyo ingat. Ganun. So, anong dapat gawin? We wait for this candlestick again. Pero ang sabi niya kasi, dito. So, somehow, para sa akin, wait for this line
to be broken but by any candlestick more than 50%. That is our criteria for a breakout. And if there's a breakout, you wait for a candlestick to retrace. Pero hindi na sa 1 hour or 30 minutes. You go down lower time frame as low as 5 minutes. Kasi when you go lower time frame 5 minutes, mas nagiging sakto yung nakikita nyo. Sa lower time frame, magkakaroon ka ng mas malinaw na, let us go 15. Ayan, o. O yan, di ba? Mas luminaw. Hindi lang ito ang rejection. There is another rejection. Mate, ito green eh. Yes, pero hindi pa siya tapos. If I were you, ito pa yung trend on a lower time frame. So we need to wait for a trend on a lower time frame na mag-change na structure. So breakout, pullback. So at least, kasi lower time frame yan. So hintayin natin to. And a lower time frame, pag nakita nyo na meron ng mga liliit na candlestick at sunod-sunod na yung buntot, wherein, sabi ni Signal, ni Trading Central Expert sabi niya, mag-buy ka dito. And eto na yung mga other confluence mo. So buy na. Sigurado? Sigurado, mate. Pag nag-buy dito, tataas kaya? Hindi, di ba? So what we need to do is you set your stop loss. No one can predict that the price will go up or down 100%. We can only kumbaga yung probability based on our technical analysis and fundamentals. Our fundamentals is the interest rate for the month of September is ikakat nila. On the point of view of institution, mababa ang interest rate, ba't ako mag-i-invest? So instead, bababa kasi ang USD, instead I will buy USD. I will buy USD to buy gold. So the result will, the demand of gold is tataas. When the demand of gold tumaas, the price ng market tataas. Okay? Any question, mate? Bago tayo mag-chip sa i-stop ko yung video na to para hiwa-hiwala yung mga chart. Any question from the gold? Okay, wala na siguro, no? Stop ko na yung video na to. Para lilipat tayo ng GBP